Disclaimer, Tagalog, babala. Ang kwentong ito ay base sa mga tunay na paniniwala at kwento ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Maaaring maglaman ito ng mga eksena ng karahasan, kababalaghan, at mga paniniwalang ukol sa mga nilalang gaya ng aswang. Hindi ito angkop para sa mga batang manonood. Ang layunin ng kwento ay magbigay ng aliw, aral, at kaalaman sa kultura at panitikang Pilipino. Viewer discretion is advised. Si Alona ay isang 21 anyos na dalagang taga Maynila. Lumaki siya sa lungsod, sanay sa inday, ilaw at teknolohiya. Ngunit ngayong bakasyon ng tag-init, napilitan siyang sumama sa kanyang Lola Diday pauwi sa isang liblib na barangay sa Visayas. Ayon kay Lola Diday, panahon na raw upang bumalik siya sa kanilang pinanggalingan, isang barangay na ilang dekada nang hindi sinisikatang ng araw. Sa biyahe pa lamang, ramdam na ni Alona ang kilabot. Mabato ang daan, masukal ang paligid, at habang papalapit sila sa barangay, mas lalo itong nagdidilim. Napansin niya rin na wala ng signal ang kanyang cellphone at maging ang orasan niya ay tila tumigil sa oras. "Lola, anong oras na po ba?" tanong niya. Pero isang sulyap lang ang isinagot ng matanda, saka ibinaling ang tingin sa bintana ng jeep. Pagdating sa barangay, sinalubong sila ng katahimikan. Wala masyadong tao sa paligid. May ilang batang nakasilip mula sa mga bintana ng lumang bahay, may mga lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada, pero walang nagsasalita. Nagtaka si Alona kung bakit tila lahat ay nagmamasid pero ayaw magsalita. "Sa loob ng bahay lang tayo kapag takip silim," bulong ni Lola Diday. "Bawal ang paggalagala dito pagsapit ng dilim." Dito niya unang naramdaman ang bigat ng lugar. Ang mga puno ay tila nakayuko, ang hangin ay malamig kahit araw pa lang. At ang langit, madilim at kulay abo, parang palaging hating gabi. Wala siyang makitang direktang liwanag ng araw, ni isang sinad. Pumasok sila sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at pawid. Sa loob ay may amoy ng insenso, pinaghalong alikabok at halamang gamot. May mga lumang larawan sa pader, mga mukhang hindi pamilyar kay Alona. Sa isang sulok, may altar na may kandila at isang lumang larawan ng isang batang babae na may pula sa mata. "Siya si Lusing," wika ni Lola. "Dati siyang taga rito. Pero huwag mong titingnan ng matagal." Hindi na lamang siya nagsalita. Sa kanyang isipan, tila ito'y isang barangay na naiwan sa lumang panahon. Walang kuryente, walang internet, at higit sa lahat, walang araw. Sa bawat hakbang niya sa bahay, parang may matang nakatingin sa kanya. Napansin niya ring tila may alituntunin ang bawat kilos, may oras ng pagkain, oras ng pagdarasal, oras ng katahimikan. At sa bawat 5:00 ng hapon, may umiikot na matandang lalaki na may hawak na kampana. Sa bawat tunog ng kampana, nagsasara ang mga bintana, pinapatay ang apoy, at nag-umpisa ang katahimikan. Isang gabi, sinubukan niyang silipin ang labas. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang siwang sa dingding ng kanilang bahay. Sa labas, may mga aninong gumagalaw sa gitna ng dilim. Hindi niya maaninag ng buo, pero sigurado siyang hindi iyon normal. Mayroong pagaspas ng pakpak, mga kaluskos sa bubong, at tunog ng mahihinang iyak. Kinabukasan, may bulong-bulungan sa buong barangay. May nawawala na namang bata. Ang tatay nito, umiiyak at sumusumpang hindi siya umalis ng bahay. Ngunit ayon sa matandang lalaking may kampana, may naakit sa dilim. Hindi siya sumunod. Mula noon, napuno ng tanong ang isip ni Alona. Anong klaseng barangay ito? Bakit tila lahat ay sunod-sunuran? At ano ang aswang na palaging binabanggit ng matatanda? Habang dumaraan ang mga araw, napansin niyang may mga palatandaan sa paligid, may mga ukit sa pinto, mga bilog na asin sa ilalim ng kama, at palaging may nakasabit na bawang sa may bintana. Pamprotekta yan, paliwanag ng isang batang babae na panakaw na kinausap siya. Hindi kami ligtas dito kahit nasa bahay. Sa bawat gabi, mas lalong lumalakas ang naririnig niyang tunog sa labas. Minsan, tila may kumakaluskos sa bubong. Minsan na may tumatayo sa gilid ng kanilang bahay, isang matangkad na anino na tila may buntot at pulang mata. Isang gabi, hindi siya nakatiis. Lumabas siya ng palihim at sinundan ang tunog. Sa ilalim ng puno ng balete, may nakita siyang nilalang, kulubot ang balat, mahaba ang kuko, at ang mga mata pula. Tumingin ito sa kanya at mumiti. Pero bago siya makasigaw, isang kamay ang humila sa kanya pabalik sa bahay. Si Lola Diday. Sinabi ko sa'yo. Huwag kang lalabas. Dahil kapag napansin ka ng kadiliman, hindi ka na makakatakas.
Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na mapakali si Alona. Hindi niya lubos maisip kung anong nilalang ang kanyang nakita sa ilalim ng balete. Hindi ito guni-guni. Malinaw niyang naalala ang mga matang pula at ang ngiting tila gutom na gutom. Kinabukasan, kinausap siya ni Lola Diday. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng direkta tungkol sa mga patakaran ng barangay. Makinig kang mabuti, Alona. Hindi ito lugar para sa mga batang matigas ang ulo. Ang bawat kilos dito ay may dahilan. Ang bawat bawal ay may pinag-ugatang sumpa. Inisa-isa ng matanda ang mga mahigpit na patakaran, bawal lumabas ng bahay mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Bawal sumagot sa tawag mula sa labas kung hindi mo kilala ang boses. Bawal tumingin sa bintana kapag may naririnig na iyak. Bawal sumuot ng pula sa gabi. Bawal magsindi ng apoy o ilaw mula sa apoy pagsapit ng hating gabi. Bakit po ganito, Lola? Tanong ni Alona, nanginginig ang boses. Aswang po ba talaga ang dahilan? Tahimik si Lola Diday ng ilang sandali bago sumagot. Hindi lang aswang. Mas malala pa. Ito'y lugar ng mga kaluluwa at nilalang na itinakwil ng araw. Sa barangay na ito, hindi lang katawan ang nawawala. Kaluluwa rin. Naglakad-lakad si Alona sa paligid ng barangay kinahapunan, dala ang kaba at pag-uusisa. Nakilala niya ang ilang mga residente na palihim at maingat magsalita. Ang mga mata nila'y tila may pinagdadaanan, parang palaging may takot. Isang matandang lalaki na si Ka-Erning, na tila laging nakatambay sa ilalim ng puno ng mangga, ang biglang lumapit sa kanya. Ikaw ba ang apo ni Diday? Tanong nito. Tumango si Alona. Mag-inat ka. Ang dugo ng lola mo ay may kwento. At kapag nalaman iyon ng dilim, hahanapin ka rin nila. Hindi niya lubos maunawaan ang ibig sabihin ni Ka-Erning, pero dama niya ang bigat ng babala. Kinagabihan, habang naglalatag siya ng banig, narinig niya na naman ang pagaspas sa labas. Muli, naroon ang kaluskos sa bubong. Tila may gumagapang. Sa kabilang kwarto, maririnig ang mahihinang bulong mula kay Lola Diday. Nagdarasal ito. Hindi siya sanay sa ganung panalangin, hindi ito dasal Katoliko. Parang sinaunang wika at sinasamahan pa ng insenso at pagtunog ng kampanilya. Ilang saglit pa, may narinig siyang tinig mula sa labas. Alona ah. Alona ah, boses ng kanyang ina. Ngunit imposibleng nandoon ang kanyang ina, nasa Maynila ito. Tumindig ang balahibo niya. Tumayo siya, naglakad papunta sa bintana. Ngunit naalala niya ang babala, bawal tumingin sa bintana kapag may naririnig na iyak o tawag. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, tinakpan na lamang niya ang tainga at dumapa sa sahig, nagdasal ng iama namin sa sarili. Kinabukasan, tinanong niya si Lola kung posible bang gayahin ng aswang ang boses ng mahal sa buhay. Hindi sila aswang, sagot ni Lola. Mga anino sila, mga nilalang ng kadiliman na dating tao. Pinili nilang manatili rito kapalit ng kapangyarihan. At kapag napansin ka nila, magpapadala sila ng boses na magpapalapit sa iyo. Sa mga sumunod na araw, lalo siyang naging maingat. Pinagmasdan niya ang mga nakapaligid sa kanya. May ilang bata na hindi lumalabas ng bahay kahit araw, may mga matandang hindi humaharap sa sinag ng kahit anong ilaw, at may isang babae na tila laging may takip ang buong katawan, para bang ayaw madampian ng hangin. Sa maliit na tindahan, narinig niya ang kwento ng isang batang lalaki na sumagot daw sa tinig na katulad ng kanyang ama. Noong sumilip ito sa bintana, kinabukasan, natagpo ang nakabitin sa puno ng santol, pero walang sugat. Walang galos. Subalit ang kanyang mata ay wala na, tila kinain ng anino. Dito nagsimulang mabuo sa isipan ni Alona na hindi ito simpleng alamat. Ang mga paniniwala ng barangay ay bahagi na ng kanilang sistemang panlipunan, isang kultura ng takot na nagsisilbing panangga sa kadiliman. At lahat ng ito ay pinamumunuan ng isang lihim na samahan ng matatanda, tinatawag nilang tagabantay ng aninong lumang panahon. Isa sa kanila ay ang kanyang mismong lola. Habang nagtatagal, mas lumalalim ang pagkalito ni Alona. Hindi na niya alam kung sino ang kakampi at sino ang kalaban. Lahat ng kilos ng mga tao sa barangay ay tila may kahulugan. Ang mga mata ng matatanda, ang mga pinto na may ukit, at ang mga batang tila hindi na bumibigkas ng kahit anong salita, lahat ay tila bahagi ng mas malaking misteryo. Isang araw, dumating ang isang binatang dayo, si Marco, mula sa kabilang bayan. Nais daw nitong alamin ang kasaysayan ng barangay dahil narinig niya ang kwento ng lugar na hindi sinisikatang ng araw.
Mabilis silang naging magkaibigan ni Alona. Ngunit ipinatawag agad si Marco ng mga matatanda. Pagkatapos noon, hindi na siya muling nakita. Hindi lahat ng pumupunta rito ay pinapalabas, bulong ni Ka-Erning, na biglang lumitaw sa likod ni Alona. Kapag masyadong mausisa, kinukuha ng dilim ang sagot. Muli siyang kinilabutan. At ngayong alam niya na unti-unti siyang nagiging bahagi ng barangay, isang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isipan, paano kung ang mismong dugo ko ay hindi na rin kayang talikuran ang dilim? Nang dumating ang unang gabi na mag-isa si Alona sa loob ng bahay, tila nagsimula na ang tunay na bangungot. Si Lola Diday ay umalis daw sandali para bisitahin ang isang matandang mambabarang sa kabilang kanto. Huwag kang lalabas kahit ano pa ang mangyari, mahigpit na bilin ng matanda. At kung maririnig mo ang mga nilalang, magdasal ka lang. Alona ay naiwan mag-isa. Walang kuryente. Ang tanging ilaw ay kandila sa altar at isang lamparang bigas. Sa paligid ng bahay, nakasabit ang bawang, asin at mga palaspas. Pinagmasdan niya ito. Noon ay inakala niyang pamahiin lang ito. Pero ngayong gabi, nararamdaman niyang kailangan niya itong paniwalaan. 9:00 pa lang ng gabi, nagsimula na ang katahimikan sa buong barangay. Wala kang maririnig na kahit anong ingay. Kahit ang mga kuliglig ay tila natutulog na. Ang kapaligiran ay parang pinahinto ng isang mahiwagang kapangyarihan. Hanggang sa may marinig siyang kaluskos. Una, tila sa likod lang ng bahay. Maya-maya, naroon na sa bubong. Parang may gumagapang. Tinitigan ni Alona ang kisam, hawak ang rosaryong iniwan ni Lola. Pinilit niyang huwag matakot. Pinilit niyang huwag tumingin sa labas, huwag sumilip sa bintana, huwag sumagot sa anuman. Alona, isang tinig. Mula sa labas. Pamilyar na boses. Alona, tulungan mo ako, nanigas ang kanyang katawan. Boses iyon ni Marco. Ang binatang dayo na nagpakilalang mananaliksik. Ang lalaking huling nakita niyang tinawag ng matatanda at hindi na bumalik. Alona, please tulungan mo ako, pinikit niya ang mata, dinasalan ang krusipihong dala niya. Ngunit ang boses ay lalo pang lumalapit. Tila nasa likod na ng pinto. Tila nakaapak na sa veranda ng kanilang bahay. Alam kong nandyan ka, binuksan mo ako nung una mong gabi. Alona, hawak ang lampara, tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa pinto. Nais niyang maniwala. Nais niyang tulungan si Marco. Ngunit, paano kung hindi iyon ang totoo? Buksan mo ang pinto, biglang kumalabog ang buong bubong. Isang malakas na pagbagsak. May kung anong nilalang ang bumagsak mula sa itaas. Parang hayop na may malalaking kuko. Naramdaman niya ang mabigat na pagkaluskos sa bubong, parang dinadamba ito ng mabigat at gutom na nilalang. Maya-maya, may kumaluskos sa bintana. Sa sobrang kaba, napaatras si Alona at nadapa. Tumama ang lampara sa sahig, muntik nang mamatay ang apoy. At doon niya nakita ang anino, hindi sa labas, kundi sa kisam mismo. Isang nilalang, mahabang buhok, maputla ang balat, nakalawit mula sa kisam. Ang mata nito'y pulang-pula, at ang bibig ay may nakalitaw na mahabang dila. Isa itong aswang. At hindi lang basta aswang, ito ang nilalang na nakita niya noong isang gabi sa ilalim ng balete. Naghahabol siya ng hininga. Pinilit niyang bumangon at magtago sa ilalim ng altar. Sa gitna ng takot, sumambit siya ng dasal. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngunit ang nilalang ay tila nabubwisit. Gumapang ito pababa. Nagsisimula ng kumalabog ang kahoy sa kanyang paanan. Isang iglap lang ay bugsh. Pumasok si Lola Diday, hawak ang isang buntot pagi at itinusok ito sa likod ng nilalang. Sumigaw ang aswang sa sakit at tumilapon palabas ng bahay. Sa labas, may narinig silang tunog ng pagaspas, tapos katahimikan. Sinabi ko sa'yo, di ba? Huwag kang lalabas. Huwag kang makikinig. At higit sa lahat, huwag mong papasukin. Tumulo ang luha ni Alona. Hindi niya alam kung ano nang mas matindi, ang takot sa nilalang, o ang katotohanang totoo ang lahat ng kinatatakutan niya. Dinala siya ni Lola sa ilalim ng bahay, kung saan may lihim na silid. Doon niya nakita ang iba't ibang anting-anting, mga lumang kasulatan, at mga kagamitan ng babaylan. Lahat ng ito ay pamana sa atin, sabi ni Lola Diday. Hindi ako basta-basta albularyo. Isa akong tagapangalaga ng hangganan. Isa ako sa huling tumitindig laban sa kadiliman. Bakit niyo po hindi agad sinabi sa akin? Umiiyak na tanong ni Alona.
Dahil kailangan mong makita ito para maramdaman mo ang katotohanan. Pagkatapos ng gabing iyon, nanatili sa alaala ni Alona ang pulang mata, ang tunog ng anino sa bubong, at ang pagkalma ng paligid matapos ang dasal. Pero alam niyang hindi pa tapos. Magsisimula pa lang ang lahat. At sa kanyang isipan, unti-unti na ring lumalabo ang hangganan ng paniniwala at realidad. Pagkatapos ng gabi ng pananakot ng nilalang sa Kisame, lalong naging alerto si Alona. Hindi na siya kagaya ng dati, ang simpleng dalagang taga-Maynila ay unti-unti nang nahuhubog sa isang nilalang na handang harapin ang dilim. Ngunit alam niyang marami pa siyang hindi nauunawaan. Kaya't isang umaga, habang abala si Lola Diday sa paggawa ng langis na gamit panlaban sa aswang, nagpasya siyang maglakad sa kabubatan, isang lugar na matagal nang binabalaan sa kanya na huwag pasukin. Ang gubat ay siksik, luma, at halos walang tumatagos na liwanag. Ang mga punong kahoy ay masyadong matataas, at ang mga ugat ay tila buhay. Ang bawat hakbang niya ay may kaluskos. Kahit umaga, pakiramdam niya ay gabi pa rin. Bitbit ang lamparang bigas, isang maliit na kutsilyo, at ang rosaryo ni Lola, dahan-dahan siyang pumasok sa gitna ng kabubatan. Hindi niya tiyak kung ano ang hinahanap niya, marahil sagot, marahil si Marco, marahil kahit anong patunay na may katotohanan sa likod ng misteryo ng barangay. Matapos ang ilang minuto ng paglalakad, may narinig siyang mahina, ngunit paulit-ulit na tunog. Parang may bumubulong. Tila mga salitang hindi niya maunawaan. Pinagmasdan niya ang paligid. Sa ilalim ng malaking punong balete, may isang lumang balon. Napalapit siya rito, at sa pagyuko niya upang silipin ang loob, isang malamig na hangin ang bumuga mula roon, bagay na hindi dapat nangyayari sa isang tuyong balon. Lalim ng kadiliman, biglang may bumulong sa likod niya. Si Ka-Erning. Anong ginagawa mo rito? Gulat at galit na tanong ni Alona. Hinahanap mo ang sagot, hindi ba? Bulong ni Ka-Erning. Ito ang pinanggalingan ng lahat. Bago pa man itayo ang barangay, bago pa isinumpa ng araw ang lupain ito, narito na sila. Lumapit si Ka-Erning sa balon at inilabas mula sa bag ang isang lumang aklat, gawa sa balat ng hayop, at may mga simbolong hindi Tagalog. Ito ang tala ng isang dayuhang mananaliksik. Si Gaspar del Castillo. Siya ang unang sumubok alamin kung anong klaseng nilalang ang nakatira sa ilalim ng barangay. Binuklat niya ang ilang pahina. Nandoon ang mga larawan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan, may pakpak, may buntot, may pulang mata, at may kakayahang baguhin ang anyo. Sa isang pahina, may larawan ng isang babae, nakaupo sa itaas ng balon, may hawak na sanggol, habang ang anino sa likod niya ay isang aswang. Siya ang unang tagapag-alaga ng balon, wika ni Ka-Erning. At sa kanyang dugo doon nagsimula ang sumpa. Napansin ni Alona na tila kahawig ng babae ang batang nasa altar ng bahay nila, si Lusing. Si Lusing kamag-anak ko siya. Tumango si Ka-Erning. Ang dugo mo ay dumadaloy mula sa parehong ugat ng tagapangalaga. Ikaw ang sunod. Kaya't nararamdaman ka ng mga nilalang. Hinahanap ka nila. Hindi para saktan, kundi para ibalik. Kinilabutan si Alona. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang umalis sa kabubatan, pero tila may humahawak sa kanyang mga paa. Ang lupa ay parang humihila, at ang hangin ay tila may mga matang nakatingin. Biglang dumilim ang paligid. Bumuhos ang malamig na hamog. Mula sa itaas ng balon, may umahon na anino, mahaba ang buhok, tila babae, ngunit ang kamay ay may mahahabang kuko, at ang mga mata ay kumikislap sa pula. Umalis na tayo, sigaw ni Ka-Erning. Ngunit bago pa sila makatakbo, naparalisa si Alona. Isang boses ang umalingaw sa kanyang isipan. Balik anak ng liwanag, ikaw ang susi, isang iglap lang, nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, nasa bahay na siya. Si Lola Diday ay umiiyak sa tabi niya. Bakit ka pumasok sa gubat? Sigaw nito. Gusto mo bang lamunin ka ng kadiliman? Isinalaysay ni Alona ang lahat. Tungkol sa balon, kay Ka-Erning, at sa aklat ni Gaspar del Castillo. Pero laking gulat niya nang sabihin ni Lola, wala nang Ka-Erning. Matagal na siyang patay. Isa siya sa mga unang kinain ng balon. Nanlamig si Alona. Kung ganoon, sino ang kasama niya sa gubat? At kaninong mga kamay ang nagtulak sa kanya palapit sa balon? Mula sa ilalim ng kanyang kama, may nadulas na bagay. Isang pahina mula sa aklat ni Gaspar. Isang sulat kamay na babala, ang tagapagmana ng anino ay hindi pinipili ng tao, kundi ng balon. Kapag siya'y nakilala, ang liwanag ay maglalaho. At ang dilim muling maghahari.
Sa sandaling iyon, alam ni Alona na hindi na ito simpleng bakasyon. Hindi na ito simpleng pagbisita sa lola. Isa itong pagtawag. At nagsisimula pa lamang ang kanyang papel sa kwento ng barangay. Mula nang magising si Alona mula sa pagkawala ng malay sa gubat, tila hindi na siya makatulog ng mahimbing. Ang panaginip niya gabi-gabi ay halos pareho, isang babae sa gilid ng balon, may hawak na sanggol, habang ang paligid ay pinupuno ng sigaw, iyak, at pulang liwanag. Sa bawat panaginip, unti-unting lumalapit sa kanya ang babae. At sa bawat hakbang nito, napapalibutan si Alona ng kadiliman. Isang umaga, habang naglilinis siya ng lumang bowl sa ilalim ng hagdan ng kanilang bahay, may natagpuan siyang kahon na may kandado. Sa ibabaw nito, nakaukit ang salitang "Lusing". Sa tabi ng kahon, may isa pang papel, isang lumang litrato ng isang batang babae na nakasuot ng puting bestida, may bilog ng asin sa paanan, at nasa gitna ng isang ritual. Ang kanyang mga mata pula. Agad niyang ipinakita ito kay Lola Diday. Matagal bago nagsalita ang matanda. At nang nagsimula na siya, ang tinig nito ay tila pinipilit itago ang lungkot at takot. Si Lusing ay kapatid ko. Mas bata siya sa akin. Mas mabait. Mas malapit sa kalikasan. Pero minsang nagsakit siya, wala nang makapaggamot sa kanya. Sabi ng mga matatanda, may espiritu raw na sumapi sa kanya matapos siyang maglaro malapit sa balon. Sumapi, tanong ni Alona. Ibig sabihin, hindi siya ang aswang. Hindi, tugon ni Lola. Ginamit lang siya bilang sisidlan. Mula noong gabing iyon, hindi na siya lumingon sa amin. Hindi na siya ngumiti. Lumilipad siya tuwing gabi. Nawawala ang mga hayop. At sa huli, isang gabi, may nawawalang bata, at siya lang ang natagpuan sa likod ng simbahan, may dugo sa bibig. Napalunok si Alona. Parang bumigat ang kanyang dibdib. Pumatay si Lusing, bulong niya. Hindi namin alam. Pero hindi na siya bumalik sa amin. Tinakas namin siya. Sinilid sa lumang kwarto at ginapos. Ngunit isang gabi nawala siya. Wala nang nakakita sa kanya mula noon. Lumipas ang araw, mas lalo pang lumalalim ang mga panaginip ni Alona. Sa kanyang tulog, bumabalik siya sa lumang anyo ng barangay, masigla, may liwanag, masaya ang mga tao. Ngunit sa gitna ng kasayahan, may dumating na isang grupo ng mga dayo. Isa sa kanila ang lalaki sa aklat ni Gaspar del Castillo. May dalang mga instrumento, kamera, at kagamitan sa paghuhukay. Doon niya nakita sa panaginip kung paano unti-unting nagsimulang dumilim ang barangay. Sa bawat hukay, sa bawat gamit na inangat mula sa balon, tila may naipapalit. Isang nilalang. Isang aninong nakagapos ng matagal, muling lumaya dahil sa paggalaw ng mga dayo. Pagkagising niya, dumiretso siya sa lumang silid ni Lola. Hindi lang sumpa ito, di ba? Tanong niya. May nagpalaya sa nilalang. At tayo ang naging kabayaran. Tahimik si Lola, pero nakita ni Alona ang pagtango nito. Ang mga dayong iyon ginising nila ang nilalang ng kadiliman. At tayo ang napagbuntunan ng galit. Biglang napaisip si Alona. Si Marco baka hindi siya basta mananaliksik. Baka may hinahanap siya o may gustong palayain. Gabi-gabi, lumalakas ang presensya ng anino sa bahay. Isang gabi, habang siya ay nagsisindi ng kandila, may humawak sa balikat niya mula sa likod. Ngunit paglingon niya, walang tao. Minsan naman, pagtingin niya sa salamin, may aninong nakatayo sa likod niya, pero pagharap niya, wala. Isang hating gabi, habang nagbabasa siya ng natitirang pahina mula sa tala ni Gaspar del Castillo, may isa siyang nabasang parirala na nagpayanig sa kanyang kaluluwa. Ang tagapamana ng liwanag at anino ay dapat pumili. Sa sandaling malaman niya ang kanyang pinagmulan, dadaloy sa kanyang katawan ang alinman sa dalawa, ang lakas ng liwanag o ang gutom ng kadiliman. Napatanong siya sa sarili, ako ba ang tagapamana? Ako ba ang kailangang pumili? Muling bumalik sa alaala niya ang sinabi ni Ka-Erning, o kung sino man ang nag-anyong ganoon, hinahanap ka nila. Hindi para saktan, kundi para ibalik. Ngayon niya lang naintindihan. Hindi siya inaasinta ng mga nilalang para kainin o patayin. Hinahanap siya dahil siya ang susi. Sa katahimikan ng gabi, narinig niyang bumukas ang lumang bowl ni Lola. Hindi naman ito nakandado, ngunit alam niyang wala namang tao sa kwarto. Lumapit siya. At sa loob nito, may isang bagay na bago, isang pulang pamigkis, tila sash, na may simbolo ng araw at buwan na magkatabi. Sa ilalim nito, may liham.
Sa'yo, Alona, kapag dumating ang tamang oras, ikaw ang magdadala ng bagong yugto sa barangay. Hindi ko alam kung pipiliin mong manatili o lumisan, pero sana ay piliin mong magsindi ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Lola Diday tumingin siya sa bintana. Sa malayo, sa gubat na puno ng dilim, may liwanag na kumikislap, pula, hindi puti. Isang paalala. Na hindi pa tapos ang kwento. At siya ang magiging susunod na kabanata. Sa mga sumunod na araw, hindi na makausap ng maayos si Alona. Tahimik lang siya. Laging may hawak na rosaryo, ngunit hindi para magdasal, kundi para alalahanin kung nasaan na siya sa kanyang paniniwala. Sa bawat sandali, nararamdaman niyang lumalapit ang katotohanan. Parang pader itong unti-unting bumubukas, at sa kabila nito'y isang salamin na nagpapakita ng kanyang tunay na sarili. Isang gabi, habang naglilinis ng altar, may narinig siyang pag-ubo mula sa kwarto ni Lola Diday. Agad siyang pumasok at tumambad sa kanya ang matanda, namumutla, nanginginig at tila nahihirapan huminga. Lola! Anong nangyayari? Sigaw niya. Panahon na kailangan mong malaman, mahina ngunit mariing sabi ni Lola. Buksan mo ang kahon sa ilalim ng altar. Agad siyang bumalik at binuksan ang kahon na yon. Doon niya nakita ang isang makapal na piraso ng papel na tila balat, isang lihim na tala, at isang piraso ng salamin na parang may gasgas ng dugo. Sa tala, nakasulat, ang piniling magdala ng tagapagmana ay dapat isakripisyo ang kanyang katauhan upang mailigtas ang iba. Ngunit kung ang pinili ay hindi handa, ang dilim ay lalamon sa kanya hanggang sa siya mismo ang maging liwanag ng kasinungalingan. Kinilabutan si Alona. Nang bumalik siya sa kwarto, umiiyak na si Lola Diday. Hindi kita dinala rito para saktan. Dinala kita rito para ipasa ang tungkulin na hindi ko na kayang dalhin. Anong ibig niyong sabihin, Lola? Tanong ni Alona habang nanginginig. Ilang dekada na akong tagabantay. Ako ang nagtatakip sa liwanag para hindi makapasok ang dilim. Ako ang nagbabantay sa balon. Pero ang balon ay nabuhay na muli. At ikaw ang pinili ng lahi natin para maging susunod na tagabantay o maging susunod na nilamon. Hindi makapaniwala si Alona. Kaya pala palagi siyang pinapapanaginipan ng babae sa balon. Kaya pala hinahanap siya ng mga nilalang sa dilim. Kaya pala si Lusing ay nawawala. Hindi siya basta sinaniban. Siya ang unang sinubok ng kadiliman. At si Alona. Siya ang pangalawa. Kung hindi mo tatanggapin ang tungkulin, ikaw ang magiging tagapagmana ng aswang, ani Lola Diday. Hindi dahil gusto mong pumatay. Kundi dahil sa galit, takot, at pangungutya doon sila sumisibol. Sa kanyang paglalakad sa barangay kinabukasan, tila iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. May mga bumubulong. May mga umiwas ng tingin. May isang bata ang napasigaw ng aswang. Siya yon. Nakita ko sa panaginip ko. Napahinto si Alona. Napatingin sa salamin ng lumang tindahan. At doon niya nakita ang sarili niya hindi bilang tao kundi anino. Hindi maaninag ang mukha niya, kundi isang balangkas ng nilalang na mahaba ang buhok, mapurol ang mata, at may marka ng araw at buwan sa noo. Tumakbo siya pabalik sa bahay. Umiyak. Galit na galit. Bakit ako? Bakit ang lahi natin? Dahil tayo ang nakakita sa dilim, tayo rin ang kailangang tumingin sa liwanag, sagot ni Lola habang inaagaw ang huling hininga niya. Piliin mo, Alona, ikaw ang bagong takdang tagapili. Hindi kita pipilitin. Nang gabing iyon, may muling dumating sa barangay. Isang grupo ng mga bagong dayo, may bitbit na kamera, mga gamit pang dokumento, at mga kagamitang tila pamilyar. Pinakilala nilang muli ang sarili nila bilang mga mananaliksik na nag-imbestiga sa alamat ng barangay ng gabi. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, nakita ni Alona ang intensyon, pareho sila ng grupo ni Gaspar. Isa sa mga dayo ang lumapit sa kanya. Tumawa. Ikaw pala ang apo ni Diday. Nandito kami para alamin ang katotohanan. Gusto naming ilabas ito. Para sa siyensya. Para sa mundo. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Alona, kapag muli na namang ginising ang balon, hindi lang isang barangay ang magdurusa, kundi buong paligid. At isang gabi, habang ang mga dayo ay nagsasagawa ng dokumentasyon, may nangyaring hindi inaasahan. Isa sa kanila ang pinasok ng anino. Sa harap mismo ni Alona, nakita niya kung paano nabali ang lieg ng isang lalaki, habang ang pulang mata ng nilalang ay diretsyo sa kanya nakatingin. At doon niya nalaman, hindi lang isa ang aswang.
Nasa paligid nila. Nasa katauhan. At higit sa lahat, ang tunay na aswang ay ang taong piniling yumuko sa dilim kaysa tumindig sa liwanag. Hindi na kinaya ng katawang lupa ni Lola Diday ang huling gabing iyon. Sa umaga matapos ang pag-atake ng nilalang sa mga dayo, natagpuan na lang siya ni Alona na walang buhay sa kanyang papag. Nakapikit ito, may bahid ng luha sa mata, at may hawak na pulang pamigkis na may simbolo ng araw at buwan, ang parehong pamigkis na ipinasalin kay Alona bilang tanda ng kanyang pagiging tagapangalaga. Hindi na umiyak si Alona. Hindi dahil hindi siya nasaktan, kundi dahil napuno na siya ng isang matinding damdamin, galit. Galit sa kadilimang matagal nang umuubos sa kanilang barangay. Galit sa mga dayong paulit-ulit na pumupunta, bumubutas sa lumang sugat, at tinatakasan ang responsibilidad. Galit sa sarili, dahil pilit niyang iniiwasan ang katotohanang siya na ngayon ang susi. Sa gitna ng paghahanda sa paglilibing ng kanyang lola, lihim siyang lumapit sa matandang albularyo sa dulo ng barangay, si Tandang Pido, isa sa pinakamatandang nalalabing tagapagsugo ng liwanag. Si Tandang Pido ang nagbantay noon sa mga tulay ng ilog, kung saan sinasabing dumadaan ang i-anino ng kagutuman. Kung handa ka na, ani Tandang Pido, may huling ritual kang kailangang pagdaanan. Sa pagitan ng lupa at dilim, kailangan mong manindigan. Dinala siya ni Tandang Pido sa pinakalumang lugar ng barangay, ang simbahang nabubulok. Ito ay isang abandonadong kapilya na binawi ng kagubatan, kinain ng mga baging at alikabok, at sinasabing pinamugaran ng mga nilalang mula sa balon. Sa gitna ng altar ng simbahan, inilatag ni Tandang Pido ang pamigkis, ang rosaryo ni Lola, isang patak ng kanyang dugo, at isang itim na kandila. Simulan mo ang iyong panata, Alona. Hindi ito basta ritual. Isa itong pakikipagkasundo. Pinikit ni Alona ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Inalala niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagkawala, lahat ng pananakot, at lahat ng tanong. At sa mismong gitna ng kanyang katahimikan, isang tinig ang pumasok sa kanyang isipan, pipiliin mo bang manatiling tao? O isusuko mo ang sarili upang maging sandata? Binuksan niya ang kanyang mga mata, nagliliyab na ang kandila. Kung pipili man ako, sagot niya sa tinig na walang katawan, pipiliin kong maging liwanag na lumalaban, hindi ang aninong sumusuko. Sa isang iglap, bumalot sa kanya ang liwanag. Ang pamigkis ay kumapit sa kanyang baywang. Ang rosaryo ay lumiwanag na tila ginto. At ang simbolo ng araw at buwan ay tumatak sa kanyang balat, hindi sa noo, kundi sa dibdib, mismong sa puso. Kinabukasan, muling bumalik ang mga dayo. Pero ngayon, hindi na sila dokumentador. Bitbit nila ang mabibigat na gamit panghukay, mga sensor, at mga kagamitan na tila galing sa gobyerno. Hindi lang nila gustong alamin ang sikreto ng barangay. Gusto na nilang buksan muli ang balon. Humarang si Alona sa daan. Kasama si Tandang Pido, ang ilang matatandang tagabantay, at ang mga batang natuto ng manindigan. Hindi kayo makakadaan, mariing wika ni Alona. Ikaw lang ang nakaligtas sa lahat ng kabaliwan dito, sagot ng leader ng grupo. Pero hindi mo alam ang buong katotohanan. Alam ko na ang sapat para piliing hindi kayo pagkatiwalaan. Dahil sa bawat pagtapak nyo sa lupain ito, may buhay na nawawala. Hindi pa man natatapos ang sagutan, biglang lumamig ang hangin. Umuga ang lupa. Mula sa mismong direksyon ng balon, may malalaking aninong umahon, mas malalaki, mas mabangis, at mas maraming mata. Hindi kami ang kalaban, bulong ng isa sa mga nilalang sa grupo. Kayo ang nagtulak sa kanila para magising. Ngunit may isang nilalang na tumayo sa gitna, mas mataas, mas malakas ang presensya. Ito ang pinuno ng kadiliman. Ang tunay na anyo ni Lusing. Alona ni. Sambit ng nilalang. Sa wakas magkalaban na tayo. Pero hindi na siya ang batang Alona. Tumindig siya, suot ang pamigkis, tanga ng rosaryo na naglalagablab, at sa kanyang likuran, isang liwanag na hindi nanggaling sa araw kundi sa paninindigan. Kung ako ang susi, ikaw ang susubok, sagot niya. Ngunit ngayong alam ko na ang aking pinanggalingan, hindi na ako takot sa anino. Dahil ang bawat anino ay may pinanggagalingang liwanag. At doon nagsimula ang laban. Ang mga aswang at nilalang ay rumagasa. Ang mga tagabantay ay nanindigan. At si Alona ay hindi na basta babae mula sa lungsod. Siya na ang bagong tagapangalaga ng hangganan. Hindi pa man tumitila ang malamig na hangin mula sa kagubatan, naramdaman na agad ni Alona ang pagbabago ng paligid.
Ang gabi ay tila hindi na basta dilim, ito na ay naging isang patong-patong na anino ng lahat ng takot ng mga ninuno ng barangay. Sa gitna ng lahat, siya lamang ang may dala ng liwanag. Sa gitna ng kalsada ng barangay, nagtipon ang dalawang puwersa, ang mga tagabantay ng liwanag, pinamumunuan ni Alona, at ang mga nilalang ng kadiliman, sa ilalim ng aninong anyo ni Lusing. Napili kang magdala ng kapayapaan, wika ni Lusing, na ngayoy hindi na mukhang tao. Ang kanyang katawan ay binubuo ng anino, usok, at itim na apoy. Pero pinili mong maging apoy sa gabi. Masasaktan ka rin, Alona. Hindi mo ako matatalo dahil ako ay ikaw rin. Kung ikaw ang takot, ako ang tapang, mariing sagot ni Alona. At sa gabing ito, hindi ako mag-isa. Sa kanyang likuran, nagsindi ng apoy ang bawat isa sa mga matatanda ng barangay. Hindi ordinaryong apoy, ito'y bughaw, maliwanag, at humahampas sa hangin na parang espada. Mga anting-anting, palaspas, asin, langis, at panalangin, lahat ay sabay-sabay na bumalot sa gitna ng barangay. Ang balon ay muling nagbukas. Mula rito, lumitaw ang mas malalaking nilalang, hindi na anyo ng tao, kundi parang pinagsamang hayop, multo, at mga panaginip na masahol pa sa bangungot. May pakpak na balat, may matang nangingitim, may dila na aabot ng 2 metro. Isa-isang sumugod sa mga tagabantay. Pero si Alona ay hindi natinag. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa, at mula rito'y sumambulat ang liwanag. Hindi liwanag ng araw bagkus liwanag ng loob. Ang kanyang paninindigan, ang kanyang pagmamahal sa barangay, at ang kanyang piniling pagsakripisyo ay nagsilbing pananggalang. Tiningnan siya ni Lusing, at sa unang pagkakataon, napaatras ito. Hindi ka dapat ganito kalakas dahil hindi ako mag-isa. Lahat ng pinatay nyo, lahat ng dinilim ninyo, nasa akin ang alaala nila. At ang alaala ay hindi ninyo kailanman mabubura. Lumapit si Alona sa balon. Ang paligid ay nag-uunahan sa pagkawasak, ang mga anino ay lumalakas, ang mga dayo ay nagtakbuhan, at ang lupa ay tila nabubiyak. Tumayo siya sa mismong gilid ng balon, habang hawak-hawak ang rosaryo at ang pamigkis. Tinatanggap ko, sigaw niya. Tinatanggap ko ang papel ng tagapangalaga. Hindi para maging makapangyarihan, kundi para itigil ang takot. Para itigil ang sumpa. Ang kanyang katawan ay biglang binalot ng apoy na puti. Ang markang nasa kanyang dibdib, ang araw at buwan, ay lumiwanag at nagsanib sa gitna ng kanyang puso. Biglang sumigaw ang lahat ng nilalang. Para bang nasusunog sila sa liwanag. Si Lusing, na ngayoy parang usok na lang ang anyo, ay pilit lumapit sa kanya. Huwag. Alona, tandaan mo dugo natin ito ikaw at ako, iisa, pero ako ang pipili kung anong bahagi ng dugong iyon ang magiging ako, sagot ni Alona. At pinili kong maging liwanag. Isinubo niya sa balon ang rosaryo, at sa isang iglap, boom. Sumabog ang liwanag sa buong barangay. Nang magising si Alona, araw na. Araw. Totoong araw, ang unang araw na muling sumikat sa barangay matapos ang daan-daang taon. Ang mga tao ay isa-isang lumabas ng bahay. Tulala. Iyak. Tila hindi makapaniwala. Ang mga anino. Wala na. Ang balon. Nagsara na. Para bang hindi ito kailanman nabuksan. Sa gitna ng liwanag, lumapit ang isang batang babae kay Alona. Ikaw ba ang dahilan kung bakit may araw na ngayon? Ngumiti si Alona, bagaman pagod na pagod. Hindi. Tayo. Makalipas ang maraming buwan, binuksan muli ang barangay sa mga dayo, ngunit hindi para sa pagsaliksik, kundi para sa mga nais magdasal, magnilay, at matuto ng kasaysayan. Si Alona ang naging tagapagkwento. Sa maliit na kapilya na muli nilang itinayo, araw-araw ay may dumadalaw upang makinig sa kasaysayan ng barangay na hindi sinisikatan ng araw. Ngayon, sinisikatan na. Ngayon, hindi na sila takot. Ngayon, ang dating alamat ng aswang ay naging alamat ng pagpili ng tapang sa halip na takot, ng pag-asa sa halip na kasinungalingan, at ng liwanag sa gitna ng pinakamaitim na gabi.